Ito, awit daw si tatay. Kaya, salamat sa Panginoon sa hapong ito na muli tayo sa inyo. Isang privilege muli na binigay ng Diyos na mga pangaral ng salita ng Diyos. Tayong lahat po ay tumayo. Buksan po natin yung ating mga Biblia dito sa mga awit, chapter 116, verse 12 hanggang 14. Basahin ko yung 12, sa inyo yung 13, sa akin yung 14. Sabi niya rito sa 12, ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking mabunin ang sara ng kaligtasan, nagtatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Aking babayaran ang mga panatakot sa Panginoon, oo, sa harapan ng buong niyang bayan. Kaya manalangin ulit, mula kayo ni Brother Francisco. Maraming Diyos, kami nagpapasalamat na muli ay nakadako po kami sa pagkikinig ng mga salita. Dalangin mo natin naman na ito pang siyang mangusap sa pamamagitan ng malitin na ibigay sa aming harapan. Ito pang siyang magsalita sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Matugulan naman ang pangailangan ng bawat sa atin. Mga salita ng Ama ay pagkain ng aming kaluluwa at alam mo namin na tutulungan mo sa kami upang ito po yung aming magalang sa amin. Kaya tayo magpapatuloy, patuloy namin hinihiling ng Pangulo ng Espiritu Santo sa kaluluwa matapos sa aming pag-aaral sa amin. Sa pangalan mo na ipalimit, Huwag natin si tatay, ito gawin mo lang ng tayo. Pagagat po ng aking awitin ay sino ako? Around like bills ang aking buhay. Ikaw at ako ay nandun lamang. Di ko ninais na ko'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko, love ko'y silang. Pagkatao ay mayroong daan. Yung may pag-ibig, sinong nagmamahal. Kunti ang tao, Diyos ang pinagmulan. Kundi ako umibig, hindi ko mabibigyan halaga ang buhay na handog. Ang buhay ko ang sa Diyos, hindi ako nagmamahal. Sino ako? Ligaya ko na ko'y silang.
pagkatao ay mayroon dahil sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal. Kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan. Kundi ako umibig, kundi maibigyan halaga ang buhay na iyon. Ang buhay kong nasa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Salamat sa napakagandang mensahe na awit-awit ng tao na nilikha ng Panginoon. Sa hapon ito ay next lang yung ating pag-aaralan, pero isang napakahalagang katanungan na ang katanungan ito ay nagmula sa ating Panginoon na ito'y pinasundin ni David. Sabi niya rito sa 116 verse 12, ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Yan po ang isang katanungan na sa hapon ito'y maaaring may tanong natin sa ating mga sarili. Alam niyo, tunay na ang tao, wala siyang makontentuhan, di ba? Minsan, hindi siya marunong magpasalamat. Ang tao, pag meron siyang isang pares na sapatos, minsan, nireklamo pa rin, di ba? Pero na siyang pagkain, ng papel ng isang reklamo pa rin, di ba? Meron siyang trabaho, reklamo pa rin yung mga tao ngayon. Meron ng bahay, reklamo pa rin. Pero, ang Diyos, kailangan pasalamatan natin siya sa ating mga buhay. Sabi niya, ano ang ating ibabayad sa Panginoon? Kung Panginoon, babayaran natin, maaaring hindi tayo makababayad sa Panginoon. Hindi lang tayo dito sa mundong ito, may utang na tayo sa Panginoon, di ba? Bawat tao, hindi lang sa mundong ito, may utang na siya sa Panginoon. Yung buhay na kanyang taglay, utang niya na yan sa Panginoon. Siya nabuhay dito sa mundo ito, nakita niya yung nilikha ng Diyos, utang na siya sa Kanya. Yan na yan sa Diyos. Yung kanyang damit, di ba? Di ba, ang tao, titinang sa mundo, wala na kanyang dalang damit. Ubad siya. Pero dinamitan siya ng ating Panginoon. Yung mga pagkain, ay binigyan siya sa Kanya para siya'y mabuhay. Diba? Narin yung protection ng Diyos araw-araw sa tao. Bagaman ng tao, hindi nakakakilala sa Panginoon, naroon pa rin yung kabutihan ng Diyos sa Kanya. Pero hindi nababayaran ng tao ito, yung kabutihan ng Diyos sa Kanya. Kaya nga sa hapon ito, paano natin babayaran ang kabutihan ng Diyos na naririnig natin yung Kanyang mga salita? Paano tayo makababayad sa Panginoon dahil sa Kanyang kabutihan sa atin? Alam niyo, ang kabutihan ng Diyos sa atin sa hapon ito, yung marinig natin yung Kanyang mga salita. Sapagkat nung mga panahon na tayo ay nasa kamunduhan, di natin alam kung kalawagan ng Panginoon. At meron mga kabataan dito natin kasama na sila'y mapapala dahil bata pa lang sila, naririnig na nila ang salita ng Panginoon. Kaya magagawa na nila na bayaran yung kabutihan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Ngunit sa
Pwede na nilang pasalamatan na meron silang mga magulang, galing sa Panginoon. Meron silang mga magulang na nag-aaruga, nagbibigay ng kanilang pangangailangan. Tinuturuan sila ng mga mabuting bagay para sa ating Panginoon. Pero sapat na ba yun para bayaran natin yung kabutihan ng Diyos na ginagawa sa atin? Hindi sapat yun. Kundi sinabi ng Panginoon dun sa verse 13, aking kukunin ang taro ng kaligtasan. Ibig sabihin, mababayaran lang pala natin ang kabutihan ginagawa ng Diyos sa atin kung kukunin natin yung taro ng kaligtasan na iniaalok pa rin ng Diyos sa atin. Sabi kukunin. Isipin ng Diyos, nag-aalok siya sa atin ng isang napakagandang bagay na higit pa sa kayamanan ng sanlibutan. Ano yun? Walang iba kundi yung kaligtasan. Maraming mga tao ang hindi nakakaunawa kung ano yung kaligtasan. Pero yung kaligtasan, ito yung mahalagang taglay ng tao habang siya'y nabubuhay. Sapagkat ang tao, kung siya ay hindi paligtas, meron siyang kaparusahan. Ngunit ang Diyos, una siyang nagbayad sa kasalanan ng tao. Makita natin ang ating Panginoon, binayaran niya ng mahalagang dugo yung kaligtasan ng mga tao para maligtas sila sa kasalanan. At yun ang iniaalok ng Diyos sa atin sa hapon ito. Kukunin pa natin yung kaligtasan iniaalok ng Diyos sa atin na libre, walang bayad, na walang salapi, na tayo guguli para matamo ang kaligtasan iniaalok ng Diyos sa atin sa hapon ito. Sapagkat marami pang tao ang hindi nagtatamo ng kaligtasan sa ating kalagitnaan, maaaring mabibilang mo lang sa ating mga daliri ang talagang nakaranas ng kaligtasan o kinuha yung kaligtasan niaalok ng Diyos upang bayaran yung kabutihan ng Diyos na nakita nila sa kanilang mga buhay, nagawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya yung kaligtasan ito, patuloy pa rin niaalok ng Diyos sa ating mga kabataan. Ano hindi po biro ang iniaalok ng Diyos na ito sa bawat isa sa atin, na hindi sa mga kabataan. Dahil ang kaligtasan ito ay mahalaga sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kung hindi natin kukunin yung kaligtasan iniaalok ng Diyos sa atin, mapapahamak tayo. Kaya mga kabataan na hindi pa tumanggap sa ating Panginoon, mahalagang kunin nyo ito. Dahil doon na lang mababayaran yung kabutihan ng Diyos na ginagawa sa inyong mga buhay. Diba mabuti ang Diyos sa bawat isa sa inyo? Sapagkat sa panahon ngayon, napakaalwa na ang buhay ng mga kabataan. Di gaya ng mga kabataan gaya namin noon, nagbubuti. Diba? Para lang magkaroon ng pera, magbubungkal ka ng lupa. Naranasan ko yan, mga kabataan. Pero sa panahon ngayon ng mga kabataan, napaka-alwa na nila. Hindi dapat ipagpasalamat nila sa Panginoon. Yung kanilang buhay ngayon, napaka-alwa na. Halos lahat ay nasa inyo na. Dinudulot mo sa inyo. Di ba? Kaya, minsan, mahirap talaga yung hindi nakaranas ng hirap ng mga kabataan. Minsan hindi marunong magpasalamat sa kanilang kalagayan kung ano sila ngayon. Kaya nga, higit sa lahat,